Doktor, may nahanap na bang kidney donor para sa asawa ko? Base sa paghahambing, 70% ang compatibility. Halos zero ang chance ng rejection pagkatapos ng transplant. Mabubuhay siya ng normal tulad ng iba. Ayos. Kumpleto na ba ang 800,000 para sa operasyon? Kung pwede, sa loob ng 2 araw na ito ay sa schedule natin. Kung hindi, hindi ko masisiguro na mapipigilan ang donor para sa inyo. Malapit ko nang makumpleto ang pera. Dadalhin ko siya sa ospital sa mga susunod na araw. Sige, pero huwag mo munang sasabihin sa asawa mo ang tungkol sa sakit. Mas mabuti kung masaya siya para sa treatment. Sige, alam ko na. Salamat, Doc. May niluluto pa ako sa kusina. Hindi mo ba alam? Bilisan mo, maghain ka na. Sige, pupunta na ako. Narito ang siopao. Salamat sa paghahanda, ate. Marami ka pang ginawa. Nagsiupaw ka pa. Upo na, kain tayo. CJ, Asukal? Nasaan ang asukal? Paano kakain ng siopao nang walang asukal? nagmamadali ako pa uwi, nakalimutan kong bumili. Huwag kang magdahilan, tamad ka lang. Hindi mo pa rin alam ang tamang pag-aalaga. Wala kang kwentang. May bahay. Tingnan mo ang sarili mo. Palagi kang wala sa bahay, paang hindi asawa. Huwag kang magalit, masama sa kalusugan. Bibili na ako. Ang babae na ito, parang pamilyar. Kuya, ang bay talaga ng misis mo. Umalis pa siya sa ulan para bumili ng asukal. Swerte mo at nakuha mo siyang asawa. Nga, talagang swerte ka. Anong swerte-swerte? Trabaho niya ang mag-alaga. Dapat niya yon. Kung hindi dahil doon. Akala mo ba pakakasalan ko siya? AME. Narito ang asukal. Sagutin ko muna ang tawag. CJ, Dr. Liu. Naiintindihan ko. Salamat. Sa loob ng 1 taon, nakapag-ipon ako ng 600,000. Kapag naibenta ko na ang alahas bukas, maliligtas na ang asawa ko. Nasaan ang pera ko? Nasaan ang pera sa passbook ko? Mahal, ikaw ba ang nag-transfer? Ng 600,000 mula sa passbook. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano naman kung hindi kita kinausap? Ako ang head ng pamilya. Kailangan pa ba ng pahintulot mo para gumamit ng pera? Hindi yon ang ibig kong sabihin. 600,000 yon. Saan mo ginamit? Inilipat ko na ang pera noong umaga pa lang. Ibinigay ko kay Suyon para sa pamumuhunan. Ano? Paano mo naibigay kay Suyon? Paano mo naibigay sa isang estranghero? Estranghero. Sabihin ko sa iyo, hindi estranghero si Suyon. Mahal, pwedeng kunin mo ang pera. Ito'y para sa Anong pagliligtas-ligtas? Sabihin ko sa iyo, ang perang ibinigay, paang tubig na nabuhos, hindi na mababawi. At saka, ibinigay ko na kay Suyon ang perang yon. Libu-libong kita kada buwan. Isipin mo ang sarili mo. Sa isang buwan, pagod na pagod ka. Ilan lang ang kinikita? Mahal, wag na natin kunin ang kita. Pwedeng kunin na lang natin ang puhunan. Tama na, hulihin. Sabihin ko sa iyo, hindi ko kukunin ang pera, imposible. Kung hindi dahil sa akin. Sa tingin mo papayag siyang isama ka sa pamumuhunan? Huwag kang walang utang na loob. Mahal, pakiusap, pakinggan mo ako kahit isang beses lang. Anong pakikinig? Huwag mong isipin hindi ko alam ang gusto mong gawin. Sasabihin ko uli sa iyo, kahit ibigay ko ang pera ng walang kapalit, hindi ko ibabalik sa iyo. Mahal, pera iyon para sa pagliligtas ng buhay. Huwag mo akong hawakan. AME. Akala ko anong sakit, uremia pala. Buti na lang nailipat ko na ang pera kay Xiao yun. Kung hindi, maubos mo lang lahat. Hindi ako. Huwag mong isiping hindi ko alam, nitong mga nakaraang araw. Nagtatrabaho ka sa construction, nagmamadali sa maraming trabaho. Hindi ba't para makapagpalit ng bato? Hindi ako ang may uremia, kundi Huwag muna sabihin sa asawa mo ang tungkol sa sakit. Manatiling masaya, makakatulong ito sa paggamot. ako ang may uremia. John, kunin natin ang pera para sa paggamot, pwede ba? Sabihin ko sa iyo, sinadya kong ilipat ang pera. Tingnan mo ang sarili mo. Gaano ka nakatanda? Gaano ka pa katatagal mabubuhay? Kahit mapalitan ang bato mo, ilang taon ka pa mabubuhay? Ang 600,000,
Paang nasayang lang. John, paano mo nasabi ang ganoon? Huzyen. Huwag mong masamain ang sinasabi ko, pero sa edad mo. Kapag nagkauremya ka, kahit mapalitan ang bato, may sakit ka pa rin. Hindi ba't gusto mong ako ang mag-alaga sa iyo habang buhay? Kaysa gastusan ng sakit mo, mas mabuti pang ang pera. Ibigay kay Xiao yun para sa pamumuhunan, para kumita pa, para sa anak natin at sa kanyang asawa, bilang isang ina. Ito na ang huling may tutulong ko sa kanila. Kahit may sakit na malubha ako, ganyan ka talaga kabagsik. Bagsik? Kung ako'y bagsik, nung umuwi si Xiao yun, hiniwalayan na kita noon pa. Hindi tayo makakasama hanggang ngayon. Tingnan mo ang suot mo, ang pangit. Wala ka pang makiop. Ano ba ang meron ka kumpara kay Xiao yun? Ang pagsasama natin hanggang ngayon, malaking biyaya na yon sa'yo. Maging kontento ka na. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Nagtatrabaho ako ng ilang beses sa isang araw. Kahit anong hirap ng trabaho, hindi ako takot. Para lang makapag-ipon para sa gamot mo. Tama na ang drama, para bang ako ang may malubhang sakit. Tumawag si Ethy Liu, may nahanap na kidney donor. 70% ang match. Kunin natin ang pera, agad na maayos ang operasyon. May pag-asa pa, sige na. Huzyen, ilang beses ko pa bang sasabihin, ang pera, hindi ko kukunin, kalimutan mo na yan. Kung hindi mo kukunin ang pera, magsisisi ka. Sisisi. Jenner, sabihin ko sa'yo, kahit mamatay ka, wala akong iluluha. Ikaw. Hello, Ethy Liu. Ate Hu, handa na ba ang pera? Dali na pumunta rito. Maayos ko ang operasyon mo mamayang gabi. May urgent ako, pupunta na ako. Anong pupunta? Hello, Yarling. Ako ang asawa ni Huihen. Wang Jun, sabihin ko sa'yo. Hindi na kami magpapa-opera. Ayaw na namin ng kidney donor. Hindi na. Alam mo ba kung gaano karami ang naghihintay para sa kidney donor? Kung magpapatalo ka, sa loob ng maikling panahon, halos imposible makahanap ng match na kidney donor. Sinabi ko na ayaw na, ayaw na. Ethy Liu. Bye-bye. Si Liu, hindi kami susuko. Kukunin namin ang kidney donor. Liu, seryoso. Ayaw na namin ng kidney donor. Hindi na ako magpapa-opera. Sigurado ka bang ayaw ng kidney donor? Hindi na magpapa-opera. Sigurado ako. Ayaw na. Ibigay mo na lang sa iba ang kidney donor. Ethy Liu. Hindi ba sabi mo matanda ka na? Bakit ka pa magpapagamot? Wang Jun, alam mo ba ang ginawa mo? Babae ka. Hinampas mo ako. Atay, tatay. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawa yon sa nanay ko? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na maayos. Ang nanay mo, nag-ipon ng 60,000. Kinuha ko, ibinigay kay tita yon para sa investment. Pinipilit niyang kunin ulit ang pera. Anak, ito'y pera para sa pagpapagamot. Pagpapagamot? May kidney failure siya. Kailangan ng pera para sa kidney transplant para mabuhay. Anong kidney failure? Ang kidney failure ay malubhang sakit. Siguradong hindi nagagaling yan. Kahit magpalit ng bato, siguradong may mangyayaring rejection as sa huli, ang buhay ay mawala at ang pera ay masasayang din. Xiaohui. Nanay. Tama naman si Xiaohui. Tingnan mo ang sakit mo. Kung gagaling man o hindi, kahit gumaling ka, ang katawan mo ay hindi na magiging katulad ng dati. Di ba? Huwag mo akong idamay. Xiaohao. Nanay. Malapit ka nang mamatay, yung 60,000 sa'yo. Walang silbi, mas mabuti pa. Ay tita yun, di ba? Ang estado ni tita yung ngayon, bawat buwan ay bibigyan tayo ng ilang libong piso na dividend. Kayong dalawa. Kuya John. Pasensya na, lahat ng ito ay kasalanan ko, hindi ko alam na may malubhang sakit si At. Kuya John, kung hindi dahil sa akin, hindi kayo mag-aaway ni ate, ganito na lang. Ibabalik ko na lang ang pera. Anong sinasabi mo, Xiao yun? Huwag mo siyang pansinin. Yung hamak na buhay na yan, kung mamatay, mamatay na. Naku, tita yun, huwag mo siyang intindihin, ang nanay ko. Mahilig sa away, tingnan mo, matanda na. Hindi man lang iniisip ang mga anak, talaga naman. Ganyan siya ngayon, sarili niyang ginawa yan. Suyun, ikaw pala. Kanina ko nakita, sa baba, may lalaking kausap ka. Sa kotse sa harap ng subdivision. Anong sinasabi mo? Kalokohan yan.
Hoy Jen, si Suyon ba ay pwedeng siraan mo? Galing siya sa abroad, matalino, at ang halaga niya ay bilyon. Paano siya gagawa ng ganun? Dahil lang sa kaunting pera, siraan mo siya, tao ka ba? At alam ko. Naiinis ka sa akin at ay Kuya Jun na unang nagmahal. Pero ngayon, mga kaibigan lang kami. Paano mo masisira ang puri ko? Jun, hindi ako nagsisinungaling, maniwala ka sa akin. Tumahimik ka nga. Nanay, hindi sa sinasabi ko. Pero si tita yun nitong mga nakaraang taon. Palaging nasa puso niya ang tatay ko. Hindi nga sila nagkatuluyan. Paano siya makikipagtalik sa ibang lalaki? Ito ka naman. Ang nanay mo, takot lang mamatay. Para sa 60,000, kaya niyang magsinungaling. Hindi siya titigil hanggat. Hindi niya ginulo ang pamilyang ito. 40 taon na akong nabubuhay. 20 taon ng kasal, pinaghirapan ko ang pamilyang ito. Araw-araw akong nagpapakapagod. Mas gusto kong ako ang maghirap. Para lang maging maayos ang buhay ninyo, pero hindi ko inakala na nagpalaki pala ako ng mga walang utang na loob. Ano ang sinasabi mo? Akala mo ba dahil may kidney disease ako, pwede mo na ako asarin, pagtawanan at hamakin? Nanay, tama na ang drama mo. At ikaw rin. Anak na pinaghirapan kong palakihin, hindi man lang nagpasalamat. Sa halip, kakampi ka pa ng iba, gusto mong mamatay na agad ang nanay mo. Tama na, Hurihen. Kailan ka ba titigil? Linisin mo na ang bahay. Dahil sa 20 taon nating pagsasama, hindi na kita pag-initan ngayon. Nanay, makinig ka na kay tatay. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ni Tita Yun. Hiwalayan na lang tayo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hiwalayan na lang tayo. Kayo at ikaw. Tingnan ninyong mabuti. Sino talaga ang may kidney disease, ako o ikaw? Huihen, hanggang ngayon, sasabihin mo pa bang, ako ang may malubhang sakit? Wala ka bang hiya? Hiwalayan lang naman, mamamatay ka na rin. Akala mo ba makakasama pa kita? Sino ang may gusto? Ero, maging malinaw tayo, pwede tayong maghiwalay. Pero lahat ng ari-arian at pera sa bangko, wala kang makukuha. Lalabas kang walang dala. Pwede kong isuko ang ibang gamit. Pero ang bahay na ito galing sa magulang ko. Kaya dapat sa akin ito. Panaginip mo lang, nasa pangalan ko ang titulo. Hindi mo ito makukuha. Nanay, ilang araw na lang ang itatagal mo. Anong gagawin mo sa bahay? Igilan mo na ang kakulitan mo. Totoo, isang mamamatay ka na, gusto mo pang angkinin ang bahay. May nanay bang kasing kapal na mukha mo sa buong mundo? At isa pa, kung kukunin mo ang bahay, saan naman titira ang tatay ko? Ako ang may kasalanan. Kayong mga ingrato. Magsisisi rin kayo balang araw. Naku, ate, paano mo naman nasabi yan? Ang mga patay na dapat mag-isip para sa mga buhay, di ba? At kailangan din nating mag-iwan ng para sa mga susunod na henerasyon, di ba? Sa totoo lang, siya ay isang taong malapit ng mamatay, at ayaw niyang makita kaming mga buhay na masaya. Ang bahay na ito, hindi ko ibibigay sa inyo. Bukas, hahanap ako ng abogado, Ong Jun. Magkita na tayo sa opisina ng sibil. Babae ka, akala mo ba pag nag-abogado ka, makukuha mo na ang bahay? Ikaw. Tay, Kuya John, Sabi ko sa inyo, magsisisi kayo. Kuya John, okay ka lang ba? Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo maghihiwalay ni At. Siguro, umalis na lang ako. Puntahan mo si ate, ayusin mo. Bawiin mo si At. huwag, Xiao Yun, okay lang ako. Kapag nakapag-divorce na ako, tayo na lang. Para tayo ng legal. Pero, kung kukunin ni ate ang bahay, saan kayo titira? Mawawalan kayo ng tirahan. At ako, ang magiging sanhi ng lahat. Tita Yun, huwag mo siyang pansinin. Masyadong makasarili lang ang nanay ko. Baka gusto lang niyang ibenta ang bahay na ito. Para sa kidney transplant niya. Anong kinakatakot mo? Ang titulo ng bahay ay nasa pangalan ng katay natin. Pagdating ng panahon, kahit mag-divorce sila, wala siyang makukuha kahit piso. Hindi ko inaasahan na ang isang part-time na tagahabi ay may ganito kagaling na kakayahan. Nga, ang bestidang ito ay gawa sa kamay, na may libu-libong sinulid na burda. Isang mamahaling bagay na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Huwag nating hawakan, baka masira. Hindi natin kayang bayaran yan. Mga kasama, tumigil muna kayo sa trabaho. May magandang balita ako sa inyo. Ang ating high-end na tahiyan noon ay napakaganda ang resulta. Sa exhibition, ang ating sample ay agad na napansin ng isang foreign agent. At gusto nila makipag-usap sa ating Janmin Factory para sa long-term cooperation.
Alam nyo ba, ang order na ito ay pinahahalagahan ng mismong presidente ng Lin's Group, si Lin Xiaoshen. Isang napakalaking order. Totoo ba? Ang Lins Group ang pinakamalaki sa industriya. Nakakuha tayo ng order mula sa kanila. Ang laking bagay nito, hindi tayo niloloko ng boss. Kaya malaki na ba ang kikitain natin? Sa boss, siguradong yayaman tayo. Siyempre naman. Kapag natuloy ang order na ito, lulubog langit ang Janmin Factory. Basta magtrabaho lang kayo ng maayos at masipag. Hindi ko kayo pababayaan. Sweldo, bonus, lahat yan ibibigay ko. Ang mas magaling, mas malaki ang makukuha. Tara, magsumikap tayo para yumaman kasama si boss. Boss Du. Oy, Xiao Yun. Xiao Yun, bakit ka nandito? Boss Du, nakuha mo yung malaking order, syempre. Dumating ako para mag-celebrate. Ayaw mo ba? Welcome ka. Siyempre welcome. Sino ito? Ito ba? Kaibigan ko lang siya. Boss Du, nakalimutan ko sabihin, yung asawa niya. Nagtatrabaho din sa factory mo. Boss Du, malaki ang negosyo mo. Bakit ka nag-hear na mamamatay tao? Hindi ka ba natatakot? Masira ang swerte mo? Ay, Boss Du, hindi mo ba alam? Yung ate ko may sakit sa bato, malapit nang mamatay. Sakit sa bato? May sakit sa bato si Huihen? Malubayan, mahirap gamutin. Kaya pala, Huihen. Ang baba ng hinihingi mong sahod, may sakit ka pala. Ano, gusto mo bang manloko bago ka mamatay? Pasagutin ng factory ang gastos mo? Wala po akong sakit, boss. Siyempre, hindi mo sasabihin na masakit kapag nag-apply ka. At saka, sinabi ng asawa mo, totoo yan. Boss Du, imilumungkahi ko. Tanggalin na si Huihen agad. Boss Du, maniwala ka sa akin. Pwedeng magpa-check up ako, buong katawan. Check up. Anong silbi ng check up? Boss Du, alam mo naman, hindi kita niloloko. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Wang Jun, Suyun, bakit kayo ganyan? Tama na. Sira ang mood ko. Dahil sa'yo, mag-empake ka na. Alis ka na. Malapit nang makipag-usap ang Janmin Factory sa kinatawan ng Chamber of Commerce. Kapag natuloy ito, lulubog langit na kami. Kung mamatay ka pa dito, wala na ang negosyo namin. Hindi pwede yon. Kung mamatay siya rito, lahat tayo may pananagutan. Wala kayong makukuhang kahit isang using. Huihen, lumayas ka. Huihen, lumayas ka sa aming pabrika. Lumabas ka. Maniwala kayo sa akin, wala akong sakit. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Boss Lin, yung manggagawang pinapaimbestigahan mo, nakita ko na, bagong pasok lang siya sa Janmin Factory. Ordinaryong empleyado, nasa 40S, pangalan ay Huihen. Simula nang pumasok siya sa Janmin Factory, palagi siyang nagwi-wire winding. Isang ordinaryong wire winder. Pero ganyan ang galing. Isang pangalawang klaseng pabrikang, di gaanong kilala. May ganyang klaseng artisan. Isang tingin lang, napansin na ng foreign representative. Order na bilyon-bilyon. Napakaswerte nila. Hindi lang ito usapang bilyon-bilyon. Kundi kung makakapasok ang Lin Group sa international market. Bantayan mo pa siya. Kung maaari. Mas mabuti kung mapapasok si Huihen sa Lin Group. Kahit hindi pa gaanong katagal sa pabrika natin. Sinisikap ko naman sa trabaho ko. Hindi ako nagpapabaya. Bakit wala man lang akong pagkakataong magpatunay? Anong patunay-patunay? Libre ba ang check-up? Akala mo ba nagpapatakbo ako ng pabrika para magkawanggawa? Negosyante ako. Alam mo ba ang ibig sabihin ng negosyante? Kahit kaunting panganib lang na makakaapekto sa Janmin Factory. Ipigilan ko yan. Huihen, sasabihin ko sa iyo, tinanggal ka na. Aray, Huihen, huwag mo akong sisihin. Tinanggal kita sa trabaho, pero dati kitang asawa. Kung may mangyari sa iyo, sino ang sasalo? Ako pa rin. Kung gusto mong mamatay, mamatay ka. Huwag mo kaming isasama. Ate, hindi ka na bata. Malapit ka nang maiwan ng panahon. Si John at ako, para lang sa ikabubuti mo to. Kaunti na lang ang panahon mo, bakit hindi mo na lang? Enjoyin ang magandang buhay. Wang Jun, 20 taon tayong mag-asawa. Tamad ka pala asa. Hindi kita sinisisi. Pero hindi ko inakalang ganyan ka pala. Ganap na nasira ang loob ko sa iyo.
Sana pag namatay siya, hindi mo siya iiwan. Tumahimik ka. Anong oras na? Nang ano ka pa? Sasabihin ko sa iyo, mamatay ka man, hindi ako mamamatay. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Nakakaasar. Boss Lin, kakatanggap ko lang ng balita. Pinalayas ng Janmin Factory si Huihen at binugbog pa si Huihen. Ang pagkakakuha ng Genmin Group ng order na bilyon-bilyon ay dahil sa galing ni Huzen. Tapos pinalayas pa nila si Huzen. Baining, ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang mag-aanyaya kay Huzen na sumali sa Lin Group. At makikita ko, sino ang may lakas ng loob na galawin ang taong gusto ko. Boss, napakagaling ng gawa ni Atjen. Angin siya lang ang kayang mag-ayos ng mga mamahaling bagay. Kung palalayasin mo siya. Ang mga trabahong ito, Ang malaking Janmin Factory, kung wala si Huihen, hindi ko na ito gagawin. Kung wala siya, ano ba ang ginagawa ninyo? ang mga sample sa exhibition ay gawa mismo ni Atjen. Kung palalayasin mo siya at mabigo ang order, maawalan tayo ng bilyon-bilyon. Itong Boss Du, isa siyang halos patay na. Ilang taon na kaming mag-asawa, hindi ko ba alam? Makakapagtrabaho pa siya para sa maliit na sahod. Naku Boss Du, ang pagkakakuha mo ng order na bilyon-bilyon ay dahil lamang sa mga taon mong pagsisikap. Ano nang kinalaman niya doon? Tama ang sinasabi mo, pero Naku Boss Du, ano pa ang pero? Ganito na lang. Magpapakilala ako sa iyo ng isang talento. Napakabata pa niya. Napakagaling ng kanyang kakayahan at siya ay isang fashion designer sa industriya. Mas magaling siya ng 10 beses. Nang daan-daang beses kaysa sa malas na yun. mukhang si Chiao yun ang talagang nagmamalasakit sa akin. Ang manugang ni John, itong si Xiao Hui, ay napakagaling. Napakagaling na manugang ko. Boss Du, kung ihahir mo siya, siguradong hindi ka malulugi. Boss, tumawag ang Lin Group. Sinabihan tayong huwag galawin ang kanilang tao. Tumawag ang Lin Group. Sinabihan tayong huwag galawin ang kanilang tao. Itong Huihen, isa lamang siyang may bahay. Paano siya mapapansin ng Lin Group? Mali ang narinig mo sigurado. Sa palagay ko, nagkunsaba ang Huihen. Ginamit ang pangalan ng Lin Group para magdaya. Naisip kong iwanan mo siya. Boss Du, sabihin mo, itong kontrata na bilyon-bilyon. Paano posibleng hindi magpadala ng tao ang Lin Group? Paano posibleng mag-aksaya ng lakas? Para sa isang taong mamamatay na? Mali talaga ito. Huihen, akala ko matino ka. Pero ginamit mo ang Lin Group laban sa akin. Boss, wala akong ginawa. Hindi ko alam. Naku Boss Du, mahal ang bestidang ito. Tingnan mo, may dugo sa laylayan. Huihen, ikaw ang may gawa nito. Ito ay gawang kamay na luxury item na nakakahalaga ng daan-daang libo. Ngayon may dugo na. Paano ako magpapaliwanag? Gago. Boss Du, sa huli. Kasalanan nitong malas na ito, nasampal siya. Bakit hindi siya lumayo? Dapat tinakpan ang dugo. Sa tingin ko sinadya mo ito. May galit siya. Sinadyang madumhan ang bestida para magbayad ang pabrika. Sasabihin ko sa iyo, ang bestidang ito. May kontrata ako. Kapag nasira o nadumihan ng dugo, dapat bayaran ng buo. Maglabas ka ng 800,000 ngayon. Tapos na ito, kung hindi, AMM. 800,000, saan ako kukuha ng pera? Ang pera ko. Ibinigay ni Wang Jun kay Suyun. Sa kanila ka humingi. Hoy babae, pera ko yon. Ano ang kinalaman mo? Ikaw ang may problema. Ngayon idinamay mo pa kami. Sa tingin ko wala kang hiya. Boss Du, tingnan mo ang babaeng ito, ang lupit. Mamamatay na, idadamay pa ang pabrika at kami. Sage, hindi ko akalain na ganito kasama ang puso mo. 800,000, kahit magbenta ka ng dugo o bato, kailangan mong ilabas, kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Boss Du, nakalimutan mo ba? May kidney failure siya. Walang halaga ang dugo niya. 800,000. Saan ako kukuha ng pera?
Kung wala kang pera, halika, dalhin ang babaeng ito sa basement at ikulong. Wag. Titingnan ko kung meron o wala siya. Gaano katagal? Nandiyan na sa harapan, malapit na tayo. Bilisan mo pa. Sage, Bitawan mo ako. Boss Du, papatayin mo ba ako? Ay naku, patayin nga ba? Mamamatay ka na rin naman. Kailangan pang pilitin. Boss Du, babayaran ko. Magsasagawa ako ng promissory note. Pwede ba? Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras, pwede ba? ilang araw na lang ang buhay mo. Wala nang saysay ang promissory note mo. Tama na. Ayoko nang makipag-usap sa iyo ngayon. Dalhin ninyo siya sa ibaba. Kung hindi talaga kaya, ang katawan mo na lang ang magbayad. Boss Du, wala akong sakit, malusog ang katawan ko, maniwala ka sa akin. Hindi ninyo ako pwedeng ganyanin. Hindi pwede. Wang Jun, Suyun. Sana hindi kayo magkaroon ng mabuting kamatayan. Nasa bingit na ng kamatayan, nanghuhula ka pa, Boss Du. Ganyan talaga ang ugali ng babaeng ito. Mas mabait ka sa kanya. Lalo kanyang hindi pinapansin. Sampalin ninyo ng 3 bises. Kaapat dapat ka talaga. Boss Ju. Ang saya-saya dito ah. Boss Lin, ang pagdating mo'y nagbigay ng karangalan sa aming lugar. Kung tungkol sa order na 10 bilyon, tumawag ka na lang sana. Ikaw. Si Huzen ba? Ako nga. Boss Lin, esensya na. May kaunting gulo lang sa pabrika. Nakakahiya sa iyo. Bilisan ninyo, dalhin sa ibaba at ikulong. Boss Lin, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Du Jianmin, hindi ba kita binalaan? Huwag mong galawin ang mga tao ko. Boss Lin, siya lang naman ang pinakamababang mananahi sa aming pabrika. Kailangan pa bang mag-aksaya ng lakas at panahon para sa kanya? Pinakamababang mananahi. Bulag ka talaga ang mga bihasang tulad ni Enye, Hugh. Sa Lin Group, bihira at mahirap hanapin. Boss Lin, nagbibiro ka ba? Siya, bihasa? Hindi, baka naloloko ka lang. Boss Lin, gaano ba kalaki ang kakayahan niya? Alam kong mabuti, at kahit na may kakayahan siya. May sakit siya ng kidney failure, ilang araw na lang ang buhay niya. Ano ang sinabi mo, kidney failure? Boss Lin, hindi mo ba alam? Ang babaeng ito, may sakit siya sa bato. Pero nagtatrabaho pa rin sa pabrika, sa tingin ko. Ginagamit niya ang kumpanya para sa kanyang kapakanan. Boss Lin, kahit may talento siya, ano pa ang magagawa niya? Hindi na siya magtatagal. Walang silbi na manatili siya sa pabrika. Boss Lin, kayo po. Dapat maging maingat. Huwag kayong malinlang ng babaeng ito. Boss Lin, wala akong sakit sa bato. Maniwala po kayo sa akin. Ujay, huwag kang mag-alala. Dahil ako si Lin Xiaoshan, narito ako ngayon. Kahit may sakit ka, okay lang. Huwag kang mag-alala kahit magkano ang gastos. Ako si Lin Xiaoshan, gagawin ko ang lahat. Hahanap ng pinakamahusay na doktor para gamutin ka. Salamat. Hindi, siya ay may sakit. Bakit pa siya? Ginang Hugh, ngayon ay kinakatawan ko ang Lins Group. Inaanyayahan kita na sumali sa Lins Group. Bilang chief mender, taunang sweldo. 5 milyon. Basta pumayag ka. Narito ang 1 milyon bonus sa pag-sign. Para ipakita ang aming sinseridad. Ano mang hiling mo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Boss Lin, iyak ka. Ano? 5 milyon ang sweldo. Ang babaeng ito, karapat-dapat ba siya? Paano possible yon? Hindi ito totoo, impossible. Ikaw ang talentong nakita ko, Lin Xiaoshan. Bakit hindi karapat-dapat? Sa paningin ko, hindi lang 5 milyon. Kahit 1 bilyon, karapat-dapat ka. Salamat, Boss Lin. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Boss Lin. Magtatrabaho ako ng mabuti, hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Mabuti, simula ngayon, ikaw na ang miyembro ng Lins Group. Narinig ko na nasira ni Ginang Hugh. Ang mamahalin mong gamit at dahil sa 80,000. Sinaktan mo siya. Ah, hindi. Narito ang 1 milyon, sapat na para bayaran ang gamit mo. Ang natirang 20,000 para sa asong walang mata, pampagamot ng mata mo.
Boss Lin yon, ako at ang babaeng ito. Ah hindi, kasal kami sa loob ng napakaraming taon. Walang merito, may hirap, tingnan mo, hindi ba dapat bigyan mo rin ako na? Wang Jun, nahihiya ka bang sabihin ang ganyang salita? Hiwalay na tayo, wala nang koneksyon. Boss Lin, huwag kang maniwala sa kanya. Tamad. Lahat umaasa sa babae, talagang kahihiyan ng aming mga lalaki. Tulad mo, basura. Sa huli ay makakakuha ka ng parusa. Boss Lin, bagama ikaw ay presidente ng Lin Group, ngunit hindi mo rin ako maaring insultuhin. Sige, umalis na tayo. Tumigil. Hiwalay na kami, kung hindi sapat ang pera, hindi siya makakaalis. Umalis. John kapatid. Sila, sobrang inaapi ako. Lin Xiaochan. Pa sa isang babae, sinira mo ang aking pabrika, ang galit. Itiyakin kong babalikan kita, ang bilyon-bilyong order na ito. Tiyak na sa aking Jiangmin Factory. Huwag mong isipin na dinala mo. Ang babaeng ito, maaari mong agawin. Boss Lin, abala ang negosyo ng kumpanya. Ilang araw kang tumatakbo sa pabrika. Unang bises kitang nakita. Ganito ka kabalisa sa isang tao. Tama ba? Ano ang tama? Wala. Wala, sinasabi ko lang. Mauna na kayo. Boss Lin. Kahapon ang batch ng seda, naayos na. Naipadala na ng umaga. Ang natitira ay matatapos ko rin ng hapon. Mabuti sa iyong pangangasiwa, kumpiyansa ako. Unang bises para kay Boss Lin. Ganito magtiwala sa isang tao. Makakuha ng tiwala ni Boss Lin. Magiging mas masigasig ako. Boss Lin, ang iyong manggas. Ayos lang. Siguro nasugatan. Kung hindi ka abala, umupo, tahiin ko ito para sa iyo. CJ. Boss Lin, tapos na. Ang bilis. Ilang tahi lang. CJ. Anong pinagtatawanan mo? Ah, wala lang. Bigla ko lang naisip, yung isang nakakatawang bagay. Baiming, may isang mahalagang bagay ngayon. Kailangan mong mag-business trip ng isang buwan. Umuwi ka na at maghanda, bukas na ang alis. Ah, Boss Lin, huwag niyo naman po akong pag-initan. Naisip ko lang, kapag matagal ng single ang isang tao, kapag may nagustuhan, dapat aktibong habulin. Hayan, nagsasalita ka pa. Boss Lin, may aasikasuhin muna ako. Hoy at Hugh. Huwag mo siyang pansinin. Nga pala, sa day after tomorrow, may dinner party ang Jiangmin Factory para sa mga partners. Sasama ka sa akin. Yung order mula sa abroad, kailangan pa nating pagsumikapan. CJ. Huwag kang matakot. Ikaw ang Chief Mending Specialist ng Lin's Group. Marami pang ganitong mga party sa hinaharap. Dahan-dahan mong masanay. Naiintindihan ko po, Boss Lin. Hala, siya ang president ng Lin's Group. Yung kasama niya, nanay ko yun? Ano to? Totoo pala, yung sinasabi nilang napansin ng Lin's Group ang nanay mo. Anong mapapala sa pagiging napansin ng Lin's Group? Mamamatay tao pa rin yan. Xiao Hui, pag nakuha mo na ang 10 bilyong order para sa Jiangmin Factory, hindi na tayo magiging mas mababa sa Lin's Group. Yun ang totoo. Ang ating Xiao Hui, ang hinirang na chief designer ni Boss Tu. Kung unlad si Xiao Hui, unlad din ang pamilya nating Wang. Ngayong araw, ako ang magiging sentro ng atensyon. Kayong dalawa naman, huwag niyo akong ipahiya. Opo, alam na namin. Xiao Hui, sa'yo na umaasa ang pamilya nating Wang. Nanay, matanda ka na. Lumalabas ka pa para manghiya? Baka mahiya ka.
huwag mo na lang sabihin kilala mo kami. Wang Hao, kaysa mang-asar ka rito, mas mabuti pang dalhin mo ang tatay mo. Sa ospital, hindi na siya magtatagal. Malakas pa ang tatay ko, ikaw ang hindi na magtatagal. Nakakapang-asar ka pa, tignan natin. Kapag namatay ka, itong si Lin Xiao dyan. Aya bang manatili sa tabi mo? Ex-husband mo, basura lang. Anak mo, walang utang na loob. Dapat matagal mo nang hiniwalayan. Sila, hindi ka dapat na maging kasama mo sa isang bubong. Sila ay hindi karapat-dapat. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko iiwan si Huzen. Huwag na po kayong mag-abala, Ginoong Wang. Ano? Ano ba ang sinasabi mo? Huwag mong isipin na dahil may kapangyarihan ka, pwede ka na. Boss Lin, bakit pa kailangan magpakitang gilas sa mga bata? Boss Lin, hindi ko akalain na talagang dinala mo ang manghahabi sa salusalong ito. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ka niya at ang buong Lin Group ay maging katatawanan? Sino ang magiging katatawanan? Hintayin natin. Sage. Boss Lin, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ngayong ay ang salusalo ng aming Jianmin Factory at mga kinatawan ng Chamber of Commerce. Malinaw na ipinahayag ng mga kinatawan sa exhibition. Ang pakikipagtulungan sa aming Jianmin Factory, ang order na ito na bilyon-bilyon, ay para lamang sa akin. Na, Boss Lin, hindi mo ba talaga iniisip na sa pagdadala ng isang taong malapit ng mamatay, makukuha mo ang order? Makinig sa payo at busog ang tiyan. Pero may mga taong hindi naiintindihan ito. Kapag nalubog na sa kanal, saka lang magsisisi. Tay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nasusuklam lang ako sa ilang tao. Gusto kong makita kung paano niya unti-unting ilulubog ang Lin Group. Kung paano niya ito papatayin. Maganda ang sinabi mo. Pagkatapos makuha ng aming Jianmin Factory ang order, baka sakaling kapag maganda ang aking pakiramdam, sasakupin ko na ang inyong Lin Group. Kung ganito ang pagtingin, ang pinuno sa paghahabi, ay baka magpalit ng may-ari. Ang mga narito ngayon ay malalaking kliyente ng International Chamber of Commerce. Isang order ay bilyon-bilyon at ngayon ay hindi lang isa. Kung sakaling tanggapin ng Jianmin Factory ang lahat ng order ng International Chamber of Commerce, talagang may pag-asa itong lampasan ang Lin Group. Dumating na si Ginoong Elon, Chief Representative ng International Chamber of Commerce at Executive President ng Fengxiang Antique Industries. Ginoong Elon, ako si Du Jianmin ng Jianmin Group. Inaasam-asam ko ang inyong pagdating. Tuloy po kayo. Ginoong Du, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ang pagpunta ko rito ay partikular para sa inyong Jianmin Factory. Ang inyong tunay na kahanga-hanga. Ako ay kumakatawan sa International Chamber of Commerce upang makipag-usap sa inyo tungkol sa order na bilyon-bilyon. Kung ito ay katulad ng nakaraang repair technique, ang pangmatagalang pakikipagtulungan ay hindi problema. Ang matagalang pakikipagtulungan sa International Chamber of Commerce ay hindi bababa sa 10 bilyon. Ang kinabukasan ng Jianmin Factory ay puno ng pag-asa. MR Ailun, huwag kayong mag-alala. Ang teknolohiya ng aming Jianmin Factory ay tiyak na hindi kayo bibigin. MR Ailun, ipakilala ko po kayo sa aming Chief Designer ng Jianmin Factory, si Chen Xiaohui. Kapwa sa disenyo at sa sutlang pagsusulsi ng mga tunay na tela, talagang walang kapantay siya. Xiaohui, ano pang hinihintay mo? Dali, kunin mo na ang iyong naayos na exhibit. Pa makita ni MR Ailun. MR Elun, ito po. Tingnan ninyong lahat. Ito raw ay Phoenix Ruby na nahukay ilang taon na ang nakalipas. Mahigit 200 taon na ang tanda. Kaya pa itong maisaayos ng ganito katumpak. Talagang pambihira. Tama, Boss Du, dahil may ganyang kakayahan kayo. Kaya kayo napili ni MR Ailun sa exhibition. MR Ailun, tulad ng sinabi nila, ang Phoenix Robe na ito ay mahigit 200 taon nang nakalipas, nang mahukay. Ang gintong sinulid na disenyo ng Phoenix ay sirang-sira na. Ang mga gilid ng robe ay halos nawasak. Gumamit ako ng sinulid na ganap na tumugma sa tela nito. 6 na araw bago ko ito lubusang naayos. Haha, tama, MR Ailun. Tingnan ninyo ang Phoenix pattern. Paang buhay na buhay ang pagkakasulsi. Bawat tahi, bawat sinulid, perpekto ang pagkakagawa. Talagang maganda. Ang tanda na ng robe na ito, ngunit napaganda pa ng ganito. Pambihira na.
Boss Du, maaari ba? Ay, syempre naman. Kaya pala nakuha ng Janmin Factory ang order ng Lin Group. May tunay na kakayahan pala kayo. Hindi tulad ng Lin Group, kahit sila ang pangunahing kumpanya, hindi nila ito maayos ng ganito kagana. Tingnan ninyo, kahit si MR Aylon ay humanga. Hindi ito pagmamayabang. Natural lang, ang galing ng asawa ko. Hindi kayang pantayan ng kahit sino. Tama. Ang order ng International Chamber, tiyak na kayo, Boss Du. Hindi tulad ng iba, puro lang angal. Ano ba? Alin, akala ko kapag harapin nila ang kinatawan ng International Chamber, magpapakita sila ng perpektong exhibit. Mukhang mali ako. Ang pagkakasulsi ng Phoenix Robin na ito ay hindi perpekto. Oh, may kumpiyansa ka bang makuha ang order? Opo, Alin, 100% ang kumpiyansa ko na makuha ang order na ito para sa Lin Group. Hoy, Hujen, 100% kumpiyansa. Para makuha ang order para sa Lin Group. Bulag ka ba? Bingi pa rin ba? Hindi mo ba narinig kanina? Sabi ni Ji Ilun, sobrang nagustuhan niya ang gawa ni Xiao Hui namin. Inggit lang yan. Ayaw niyang magtagumpay tayo. Naiinggit siya kasi nakipagkaibigan tayo kay Boss Du para yumaman. Naiinggit siya sa masayang pamilya natin, lalo na sa pagiging pinakamagaling kong restaurador sa industriya. May mga taong malapit ng mamatay. Mag-ipon ka ng mabuting karma. Inay, hindi ko inakala na magiging ganito kang masamang tao. Tama lang na tiniwalag ka namin. Huwag mo silang pansinin. Naniniwala ako sa'yo. Sabihin mo lang, ang gusto mong sabihin. Ang Lin Group at ako ay laging nandito para sa'yo. Boss Lin, tulad ng lagi kong sinasabi, makukuha ko yan para sa Lin Group. Hoy, kayong dalawa, apos na ba kayo? Ginoong Aylon. Ang babaeng ito ang pinakamababang. Mananahi sa aming pabrika. Wala siyang alam. Kung magkakamali siya, mapapahiya ang buong Lin Group. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sige, hintayin natin ang magiging resulta. Hintayin natin. AME, Ginoong Aylon. Kung wala naman pong problema, maaari na po ba tayong pumirma ng kontrata? Ginoong Aylon, marami sigurong tanong sa isip ninyo. Baka sakaling maipaliwanag ko ang ilan. Sino ka? Ako si Huzen, restaurador ng Lin Group. Ginoong Aylon, ang lumang gamit na ito na may bird ng Phoenix. 200 taon na at napakahalaga. Mahirap na maayos ito sa ganitong kalagayan. Sa unang tingin, kahanga-hanga nga. Pero pangmasdan lang, hindi para gamitin. Sa detalye at profesionalismo, bawat tahi ay hindi sapat ang pagiging Pino. Ano nang pinagsasabi mo? Bawat tahi as sinulit ay iningatan kong gawin. Paano naging hindi Pino? Matanda ka na. Huwag kang magsalita ng walang alam. Ginoong Aylon, tingnan niyo po rito. Kitang-kita pong maraming pagsisikap ang inilaan sa pag-aayos. Pero, may kaunting puwang sa pagtahi. Kaya ang board ng Phoenix ay pangkita lang. Kapag tumagal, lalong masisira. Nagsisinungaling ka. Ilang araw akong nagpuyat. Tahi ng tahi. Halos mabulag na ko. Sino? Nagsasabing di maganda. Anong magagawa mo? Isang simpleng may bahay ka lang, nang huhusga ka pa. Nga, inay, kahit tiniwalag na namin kayo, pero hindi mo pwedeng sirain ang okasyon ng iyong manugang ng ganito. Siya ay naiinggit lang sa magandang buhay ng aming pamilya. Tama si MR Aylon, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Dati niyang sinira ang isang top coat ng aming pabrika. Kaya tinanggal ko siya. Galis siya kaya naghihiganti. Ayaw niyang magtagumpay ang ating pakikipagtulungan. MS Urhen, ikinalulugod kitang makilala. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Mahirap maghanap ng taong nakakaintindi, ngayon ko lang nakita. MR Aylon, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Nga MR Aylon, tingnan mo itong Phoenix gown namin. Maaming hirap ang inilaan namin, ipakita mo sa kanila. Saan banda ang pangit? Tingnan mo itong Phoenix. Napakaganda at buhay na buhay. Tumahimik ka. Buong puso kong gustong makipagtulungan sa Janmin Factory. Pero itong sirasirang produkto ang ibinigay mo sa akin? Labis akong nabigo sa iyo. Ako, ito. MR Aylon, nasaan ang aming Boss Du? Baka hindi niya naintindihan ang pamantayan na gusto mo. Kaya sabihin mo sa akin, ako ang Chief Designer ng Janmin Factory. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Siguradong masisiyahan ka. MS Who? Ayokong makipag-usap pa sa kanila. Sa tingin ko, alam mo na ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin ni MV Aylon ay, ang pag-aayos ay nangangailangan ng puso, hindi lang ng kasanayan. Kung walang puso, hindi magiging perpekto kahit gaano kagaling ang teknik. Tulad ng Phoenix gown na ito, mukhang perpekto.
Pero sira-sira pala. Hindi ito karapat-dapat ipakita. MR Aylun, ano ba talaga ang pamantayan na gusto mo? Anong pamantayan? Ang pamantayan na gusto ko, noong araw ng exhibit, ay malinaw ko nang sinabi sa iyo. Gusto kong bawat pag-ayos ng Janmin Factory ay kasing ganda ng sa exhibit. Yung And with Aylon, ang Lin Group, ay may inihandang exhibit para sa iyo. Ako ang kumakatawan sa Lin Group para ipakita ito sa iyo. Saich, salamat MS Hurihen. Ipakita mo nga sa akin ang bagay na inayos ng Lin Group. Tingnan natin kung ano ang maipapakita mo. Ikaw pa? Gusto mong mapansin ni MR Aylon? Panaginip lang yan. Nagkapanggap kung talagang magaling siya. Bakit ganyan ang kalagayan ng pamilya ninyo? Siguro, matagal na sana kayong umangat. Ang Lin's Group ay pareho lang sa Janmin Factory. Si Boss Do noong una ay matatag din ang paninindigan, pero sa huli, mataas ang standards ni Ginoong Aylon. Mahirap makakuha ng atensyon ng Aylon Group. Ginoong Aylon, kayo po muna. Saich po. Pwede ko bang hipuin? Siyempre, Ang cloak o mantle na ito, bagamat antike, mukhang, hindi kasing ganda ng furniture Roby kanina sa unang tingin. Nga, mas komplikado yung kanina kaysa dito. Akala ko kung anong komplikadong gawa, pero sa bandang huli, isang sirang cloak lang pala ito. Ginoong Aylon, baka hindi nyo alam ang babaeng ito. Mga simpleng tahi-tahi lang ang alam, yung mga pampaayos lang. Sa bahay lang siya marunong magtahi ng mga brief. Paano niya maintindihan ang pag-ayos ng antike? Nga, ang pangit ng kirin na ito, malayong malayo sa furniture na na-restore ni Xiaohui. Diba, ma? Huwag ka na dito, nakakahiya ka. Akala mo kung sino ka? Tumahimik kayong lahat. Hindi ko maintindihan sa ganitong okasyon. Paano nakapasok ang mga taong tulad ninyo? Mga walang class? Wala kayong karapatan na makita ang magagandang restored items ngayon. Kayo, ang nakikita nyo lang ay halaga, kagandahan. Pero hindi nyo nakikita ang galing at detalye nitong restored item. Mga nagkukunwari lang kayong marunong. Ginoong Aylon, bakit nyo naman kami sinasabihan ng ganyan? Nga, kami naman ay mga bisita na inimbita ni Boss Du sa party. Ang bastos naman ng sinabi mo. Diretso lang ako magsalita. Maganda, maganda. Ang mantle na ito ngayon, bagamat simple, ito ang pinakamagandang restoration na nakita ko, kasing ganda ng silk item. Sa Janmin Factory noong nakaraan. Boss Du. Opo, inatanong mo kung ano ang standard? Ito ay ganap na sumusunod sa pinakamataas na standard ng aming Phoenix Industries at ng International Chamber of Commerce. Ay naku, ginanghuyen, ang galing ng restoration na ito. Bakit hindi mo kami anunsyo? Siyempre, Ang mantle na ito ay isang battle cloak, na minana mula sa mga ninuno ng pamilya Lin. Ito ay iningatan ng mga henerasyon hanggang ngayon. Kahit si Ginoong Lin ay ayaw galawin ito. dahil sa butas dito. Hanggang noong mga nakaraang araw, si Ginoong Lin, Kakalabas lang ng makasaysayang kasuotang ito. ayon sa blueprint na ibinigay ni M. Elin ang kilin dito, Ay binuo ng libu-libong metal wire, isa-isa kong tinahi. gamit ang imported na sutla, pinaghalo sa perpektong tugmang seda. Tinahi ng paisa-isa sa sirang parte. Kaya ang mga butas na simbolo ng karangalan at tagumpay ng pamilya Ay naayos na. Ang restorasyon na ito, mula sa gawaan hanggang sa halaga, ang pinakamagandang nakita ko ngayon, na naayos na exhibit. Sa totoo lang, nga, ang laki-laki ng butas. Pero walang makitang pagkakamali sa pagkukumpuni. Mukhang, kulang talaga ang mata namin. Nga. Marlene, naniniwala akong malinaw na. Naipahayag ko na ang hangarin ko sa ngalan ng Fengxiang Industrial at International Chamber of Commerce. Opisyal kaming makikipagtulungan sa Lin family. Magandang balita. Lubos namin inaasam yun. Huwag. MR Elon, hindi pwede. Napagkasunduan natin na ang party ngayon ay para sa pakikipagtulungan sa aming Janmin Factory. Huwag kang magbago ng isip. Nagbago ka ng usapan. Ang dala mong sample ngayon, napakapangit. At saka, itong tinatawag mong designer na si Chan, hindi umabot sa pamantayan ng exhibit, lalong hindi karapat-dapat.
na ikumpara kay MS Hulhen. Paano mo masasabing nagbago ako ng usapan? MS Hu, ang dakilang restore. Kasalanan ko lahat, bumalik ka lang. Hindi lang 5 milyon, kahit 6 o 7 milyon ibibigay ko. Six na, bumalik ka lang, gawin kitang supervisor. Hindi, gawin kitang co-owner. Six na, Boss Du, ako. umalis ka diyan. Walang kwenta. Anong silbi ng pagkuha ko sa'yo? Tinanggal mo na ako noon. Kung wala si Boss Lin, baka patay na ako. Wala na tayong koneksyon at hindi na ako babalik sa Jenlin. MS Hu, aking dakilang restore. Wala ka bang ibibigay na pagkakataon sa akin? Kaya pala noong nakaraang exhibit, hindi na nila maibigay ang sample, tinanggal pala nila. Ang pinakamagaling na trabahador, MR Aylon. Talagang hindi ko alam. Ate, kahit paano, si Boss Du ang unang nagpasok sa'yo sa pabrika. Paano mo makakalimutan ang utang na loob na yon? Utang na loob. Hindi niyo naman ako pinapahalagahan. Sinisikmurahan niyo ako. At inaapin niyo ako. Tapos sasabihin niyo utang na loob. Ang mga mukha niyo, kitang-kita na pera lang. At order ang habol niyo. Hoy, ikaw. Ang yabang-yabang mo na, huwag kang magkakamali, Huihen. Kahit gaano ka pakagaling o kahit sino pa ang sumusuporta sa'yo. Isang probinsyana lang naman ako na inutusan mo para magserbisyo. Ano ba yung pagpapanggap mo? Anong sinasabi mo? Mga tao, dalhin niyo itong bastos na to. Palayo sa akin. Ikaw. Ginoong Aylon, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Itong babae, matagal nang may sakit sa bato. Hindi na siya magtatagal. Baka bukas, nasa ospital na siya at hindi na makakagalaw. Ano? Ginoong Aylon, kakadiborsyo lang namin ng babaeng ito. Pwede kaming magpatotoo ng pamilya ko. Anak ako niya. Matagal ko nang alam na may sakit siya sa bato. Ginoong Aylon, wag naman po sanang dahil sa kanya. Ay ilalagay niyo ang malaking order sa Lins Group. Magkakamali lang po kayo. Wang Jun. Ilang beses ko nang sinabi, ikaw ang tunay na may sakit sa bato. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, magpatingin ka na sa ospital. Ikaw, halos patay ka na. Nanghuhula ka pa sa akin? Ayaw mo lang talagang maging maayos ang buhay ko, di ba? Nang hula. Kahit nga nang hula ako, hindi ka rin magtatagal. Aray. Atay. Kuya John, Atay. Kahit hindi mo ako paniwalaan mo ang katawan mo. Hindi mo maitatago ang totoong kalagayan ng katawan mo. Nanay, ganyan na ang lagay ni tatay. Hindi ka man lang tumutulong. Nagagalak ka pa? Nagagalak. Kung may puso ka pa, dalhin mo na ang tatay mo sa ospital. Babae ka, malakas pa ako. Huwag kang manghuhula. Aray, umalis na tayo. Ang 10 bilyon kong order, Ginoong Aylon. Pakiusap po, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Aylon. sige na, umalis na kayo. Nakakahiya kayo. Yan ang kapalit ng hindi pagtanggap ng payo. Hoy, Ed. Bukas, pwede bang ipaayos mo sa ospital ni Kuya ng isang kumpletong check-up para sa akin? Anong nangyari? May nararamdaman ka ba? Wala lang. Gusto ko lang magpa-check up para mapanatag ang loob. Sige, walang problema. Sasabihin ko na sa asawa mo. Oh, ate, may magandang balita pa ako sa'yo. Anong magandang balita? Pumasok na ako sa isang malaking kumpanya bilang suporta. Kapag umasenso na ako, isasama kita. Ikaw, hiwalayan mo na yang si Hulhen na yan. Si Chow yun, galing pa sa abroad, ang presentable. Bakit ka pa magtitiis sa babaeng yan? Ay, ate, matagal na kaming hiwalay niyan. Huwag kang mag-alala. Gawin ang sample ayon sa disenyong ito, tapos i-produce. Sige, magtrabaho na kayo. Boss Lin, ang order para ngayon ay bukas. Huwag muna trabaho ngayon. Magpalit ka ng damit, sumama ka sa akin sa isang lugar. Ha? Saan na naman? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko pa tapos ang trabaho ko ngayon, itong mga... Ikaw ang malaking kontribusyon sa Lin Group. Kahit bigyan kita ng ilang araw na bakasyon, okay lang. CJ, Boss Lin, bakit mo ako dinala dito? Mula ngayon, ikaw na ang may-ari nito. Ito ay pasasalamat sa iyong pagkuha ng proyekto para sa Lin Group. Hindi. Dapat lang yon. Sobrang nagpapasalamat na ako sa tiwala mo. Hindi ko matatanggap ang napakamahal na regalong ito. Ikaw ang pinakamalaking kontribusyon sa Lin Group. Kung hindi mo tatanggapin, parang hindi mo ako nirespeto. Ako, Boss Lin. Nandito na sila. Hindi ba sinabi kong ikansela? Boss Lin, kung alam ko lang. Siyempre ikinansela ko na, pero nandito na ang board, ikaw na lang ang hinihintay. Boss Lin, kung may gagawin ka. Sige lang, okay lang ako dito. Magpahinga ka muna, pupuntahan kita pagkatapos ng meeting.
Kung may kailangan ka, tawagan mo si Baying. Being. Zenji. Kapatid ko si Baying. Ah, Kakagaling lang niya sa abroad. Kung may kailangan ka, makipag-ugnayan ka sa kanya. salamat. Nangangarap ba ako? Isang buwan pa lang. Makinig kayong lahat. Dito ay ang regalo ni Boss Lin sa ating Chief Repair Specialist. Ngayong gabi, dito magkakaroon ng salo-salo si Boss Lin. Ayusin nyo ito, mamahalin dito. Kapag nasira, hindi nyo mababayaran. Sage po. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang bahay. Ang laki talaga ng kalooban ni Boss Lin. Ganito kalaking bahay, ibinigay lang. Sino yan? Anong ginagawa mo dito? Hohen, ikaw, bakit ka nandito? Aitley, ikaw rin? Ah, alam ko, isa kang tagalinis, di ba? Umalis na yung iba, bakit nandito ka pa? Hindi ako. Eh bakit ka nandito? Ako ay... Aba, isang tagalinis, ganyan ang suot. Sabihin mo, ano ba talaga ang balak mo? Ako. Ang mamahaling goon na ito, kung tama ang hula ko, ay para kay Boss Lin, pa sa Chief Repair Specialist ngayong gabi. Hulhen, ninakaw mo ang gown ng bayani. Sa edad mo, wala ka talagang hiya. Ngayon, gagawin talaga ang lahat para sa pagpapasikat. Buti na lang nahuli namin. Mali kayo. Hindi ako tagalinis o magnanakaw. Ako ang Chief Repair Specialist na sinasabi mo. Ito ay ibinigay sa akin ni Boss Lin. Hahaha, Sinabi mo, ikaw ang nasa Ling Group. Ang Chief Repair Specialist, ikaw ang nakakuha ng bilyon-bilyong order para sa Ling Group. Wang Li, kilala mo ba siya? Manager He, kilala ko siya ng hasto. Alam ko lahat tungkol sa kanya, sa bahay. Naglilingkod lang sa asawa't anak. Siya. Yung pinalayas ng kapatid ko, malapit ng mamatay. Isang babaeng probinsyana, namumuhay sa maliit na trabaho. Bayani ng Lin Group. Kung bayani siya, edi ako. Ang magiging future president. Totoo ang sinasabi ko, totoo. Huwag kang ang ganyan. Maari mong lokohin ang iba, ngunit hindi ako. Akala mo ba, sa pagsuot mo ng mamahaling gown na ito, hindi na kita makikilala? Sabihin ko sa iyo, ang isang patong na pato, ay hindi magiging isang puting gansa. Wang Li, ikaw. Ano ang ikaw? Mula ngayon, huwag mo nang sabihin na may kinalaman ka sa aming pamilya. Nakakadiri ka. Isang laway. Tama na. Bakit pa tayo nag-aksaya ng oras sa kanya? Hubarin ninyo ang gown sa kanya at siya sa ating mabuti. Tingnan ninyo kung may iba pa siyang itinago. Hindi natin kayang panagutan kung may mawala rito. Bilis, halugugin ninyo siya ng mabuti. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Dinala ako ni Boss Lin. Kung saktan niyo ako, pagsasabihan kayo ni Boss Lin. Sino si Boss Lin? Siya ay isang taong hindi mo kayang makita. Lalo na isa ka lang na tagalinis. Sa tingin mo, matatakot ako sa pangalan ni Boss Lin? Totoo, ang mga manloloko ngayon, wala nang hiya. Ano-ano ang sinasabi. Sa matagal kong panahon sa logistics, hindi ko pa nakita si Boss Lin siya kaya. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko si Assistant Pai, ang katulong ni Boss Lin. Darating siya agad. Magpanggap ka lang. Ang katulong ni Boss Lin, mapapatawag mo. Sino ang maniniwala sa iyo? Tama, Manny Jehi, huwag kang magpapaloko sa kanya. Akala mo ba? Alam mo si Assistant Pai, ang katulong ni Boss Lin? Tingnan natin kung talagang makakapagdala ka ng tao. Tatawagan ko siya ngayon. Hindi ako naniniwalang may darating. Atli, paano kung totoo ang sinasabi niya? Baka mapahamak tayong lahat. Nga, nagtratrabaho lang tayo para mabuhay. Paano kung na-offend natin ang maling tao? Huwag kayong mag-alala. Base sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi posible na siya ang nag-negotiate ng bilyon-bilyong kontrata para kay Boss Lin siya. Isang probinsyana lang. Ayos, nakahinga na kami. Ngayong nahuli natin ang isang magnanakaw, baka
Paurungan pa tayo ni Boss Lin. Nga. Assistant Bay, ito si Huzen. May emergency ako dito. Pwede bang pumunta ka agad? Huwag magpanik. May problema ba? May konting pagkakamali. Akala ng logistics magnanakaw ako. Ano? Pupunta ako agad. Salamat. Sino ang tinatawagan mo? Ang galing mo magkunwari ah. Ibalik mo ang cellphone ko. Ibabalik ko para magpatuloy ka. Nagpapanggap ka sa harap ko. Alam ko, simula nang magpakasal ako sa pamilya ninyong Wang. Ayaw mo sa akin. Dati, gusto mo nang makipaghiwalay ako kay Wang Jun. Hiwalay na kami ngayon. Bakit ka pa ganyan ka-agresibo? Ako ang agresibo. Tingnan mo ang sarili mo. Anong edad ka na? Anong ginagawa mo? Nahihiya ako para sa iyo. Anong ginagawa mo? Anong itinatago mo? Alam mo nakakahiya. Kukunan ko ang pangit mong itsura ngayon para makita din ni Wang Jun kung anong klaseng babae ka. Anong karumal-dumal na ginagawa mo sa labas? Ay, John, umupo ka na. Malapit nang lumabas ang resulta ng check-up. Ang tagal na nating naghihintay. Wala pa rin ang huling resulta. Hindi ko alam kung ano ang kalalabasan. John, sinabi na ng doktor. Wala namang problema sa ibang check-up mo, kaya naniniwala ako. Wala ring problema sa huling check-up. Huwag kang makinig sa kung anuman ang sinasabi ni Hujen. Baka matakot ka lang. Hi! Mas magaling magsalita si Xiao Yun. Malakas pa ako sa kama. Nakakahiya, nasa ospital tayo. Sagutin mo ang tawag. Hello? Xiao John, buti na lang. Maaga kang nakipag-iwalay kay Hujen. Sa babaeng walang hiya na yon, kundi kasama kang mapapahiya. Ate, ano ang nangyari? Hindi mo alam. Si Hujen, ang babaeng walang hiya. Nanakaw ngayon sa aming pinagtatrabahuhan. Nahuli ko mismo. Ano? Sige, hindi na kita kakausapin. Mag-send ako ng location. Pumunta ka mamaya kung may time. Tingnan mo ang babaeng ito. Paano siya magpapakamatay? Lampas 20 minuto na ang nakalipas. Nasaan na si Assistant Bay? Bakit wala pa? Malapit na siguro yon. Ang kapal ng mukha. Manager He, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kung maghihintay pa tayo, may istorbo ang victory party mamayang gabi. Kung magalit si Boss Lin, mapaparusahan tayong lahat. Nga, mukhang manloloko talaga tong babae. Anong assistant ni Bay? Para lang talagang pinapatagal niya. Anong ginagawa nyo? Hubarin nyo damit niya. Huwag. Huwag niyo akong hawakan. Anong ginagawa mo? Antigo yan. Mahal yan, aabot sa milyon. Ilapag mo yan, dahan-dahan. Nga, kung masaya yan, kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran. Anong milyon-milyon? Ako ang security boss din ng order na. 10 bilyon. Kahit basagin ko tong vase, walang magagalit sa akin. Kayong lahat, kayo ang magkakaproblema. Huihen, huwag mong isipin na dahil malapit ka ng mamatay. Wala ka ng takot. Sasabihin ko sa'yo, kung itong mamahaling vase ay basagin mo ngayon, sisiguraduhin kong habang buhay kang makukulong. Malapit na akong mamatay, wala na akong takot sa kulungan. Hindi mo ako matatakot. Ikaw, Manager He, kung lalapit ka pa ng isang hakbang. Maniwala ka, babasagin ko tong vase na yun din. Huwag. Pag-usapan natin to. Dahan-dahan. Ilapag mo muna yung bese ng dahan-dahan. Manager He, huwag kang matakot sa kanya. 10 lakas ng loob, wala siya para basagin yan. Milyon-milyon yan. Paano kung talagang basagin niya? Sino ang sasagot? Ako. Day, hindi ako naniniwalang magagawa mo yan. Ikaw. Huwag kang lalapit. Takot sila sa'yo, ako hindi. Wala na. Milyon-milyon na wala na lang. Anong ginagawa niyo? Tulungan niyo ako. Bitawan niyo ko. Bitawan niyo ko. Deka, talagang ginawa mo. Milyon-milyon yon, puting pera. Bitawan niyo siya. Aray. Pasensya na, Zenji, nahuli ako. Okay lang ako. Sino ka? Hinampas mo ko. Ikaw nga ang hinahampas ko. Ang lakas ng loob ng babaeng ito. Di kaya talagang si Assistant Bay to. Yung tinatawag na Hulhen. Baka naman, talagang siya ang bida sa victory party ngayon. Di ko inaasahan sa malaking logistics department. Wala man lang may mata. Itinuring na magnanakaw. Ang nagdala ng bilyon-bilyong order sa kumpanya. Alam niyo dapat ang magiging resulta nito, di ba? Wala kaming kinalaman.
Utos ni Manager He lahat to. Wala kaming alam. Manager He, baka talagang siya nga. Si Assistant Bay sa tabi ni Boss Lin. Hahaha. Anong assistant bay? Ang babaeng ito. Ayang kaya lang kayong lokohin. Siya hindi. Ilang dekada na ko sa Lin Group, saka lang ako nakaalam. Tungkol kay assistant bay sa tabi ni Boss Lin. Pero hindi ko nalaman kailanman na ang assistant bay na may ganap na kapangyarihan ay babae pala. Hindi mo man lang nakita, din mo na ko. Manager He ng Logistics. Heyo, Di ko inaasahan, alam mo pangalan ko? bilang isang karapat-dapat na executive assistant, natural na kailangang malaman ko ng hasto. Lahat ng managerial staff sa kumpanya. Hahaha. Lalaki si assistant bay. Nagpalit ba ng kasarian? O baka naman? Dalawang assistant bay talaga sa Lin Group? Kahit di ko nakikita si Assistant Bay araw-araw, hindi ko narinig na dalawa sila. At saka si Assistant Bay, laging kasama si Boss Lin. At sobrang busi ni Assistant Bay sa ganitong oras. Paano siya nandito? Tong babaeng to. Ikaw to, para makalusot. Naghanap ka ng kekeng kapalit. Horhen, wala kang hiya. Hindi siya talaga si Assistant Bay. Di mo narinig si Manager He kanina. Lalaki ang Assistant Bay sa tabi ni Boss Lin. Paano magiging babae? Nakakatawa. Mas gusto niyo pang isipin na nagtutulungan kami ni Zenji kaysa maniwala sa akin. Sige, dilatan niyo mga mata niyo. Tingnan niyo ng mabuti. Ito ang Gina Executive Assistant to the Chairman ng Lin Group, baying si Assistant Bay. Akala ko peking IE pala. Ano nang sinasabi mo? Paano pwedeng cake to? Ibinigay mismo to sa akin ni Boss Lin. Na, baka nagkamali ka? Yung AC ni Assistant Bay. Paano pwedeng peke? Sa tagal ko sa kumpanya, alam ko namang makilala yung tunay sa pek sa mga mataas na opisyal ng Lin. Meron talagang IE na sumisimbolo sa kanilang katayuan. Pero sa IE na yon, sa dulo ng pangalawang pahina, may tatak talaga ng korporasyon mula mismo sa presidente. Sa'yo, wala. Pero ibinigay talaga to sa akin ni Boss Lin mismo. Nga, baka nakalimutan lang ni Boss Lin. Pero si Assistant Bay, hindi talaga magsisinungaling. Ayong dalawa, magpanggap. Kayo, anong assistant bay? Kalokohan. Di nyo alam yung tata. Nakakatawa. Kayo. Ay naku. Magpapanggap pa kayo kay Manager He. Sino ba si Manager He? Di kayo makakapanloko sa kanya sa mga ganyang klaseng daya. Kung hindi dahil kay Manager He, baka naniwala pa kami. Ang kakapal na mukha nyo. Bakit di na lang kayo maghanap ng matinong trabaho kaysa mandaya dito? Tama na. Igilan nyo yung mga salita. Gapusin nyo silang dalawa. Mamaya, ibigay na lang sila kay Boss Lin. Malapit nang matapos yung meeting ni Boss Lin. Hanggang kailan pa? Magpapanggap ka pa? Sa edad kong to. Ngayon lang ako nakita ng ganyang kapal na mukha. Ako na lang, huwag si Genji. Wala sa inyong dalawa ang makakatakas. Kailangan ko pa kayong dalawa para magbayad sa Florera. Umalis ka. Assistant Bay, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Malapit na matapos yung meeting ni Boss Lin. Dapat paparating na siya. Yan, sinungaling. Magpanggap ka pa. Wang Li, huwag kang masyado. Magnanakaw, sinungaling, tapos sasabihin mo masyado ako. Gayon, bilang kinatawan ni Boss Lin, paparusahan ko kayong dalawang walang hiya. Ha, ikaw ang kinatawan ni Boss Lin. Tumingin ka nga sa sarili mo. Saan ka ba galing? Ngayon, papatayin ko kayong dalawa. Ako, Maaga pa si Boss Lin. Huwag kang magmadali. ano na aga-aga? Pumunta ka rito ngayon din. Saich po. Hinalughog na namin ang buong katawan mo. Ala kaming nahanap. Sabihin mo, saan mo itinago ang ninakaw mo? Hindi ako magnanakaw. Kahit anong gawin mo sa akin, wala akong sasabihin. Ayaw mong magsalita. Mukhang kulang pa ang palo sa'yo. Wang Li, ang galing niyo talaga. Kayong pamilya Wang, hintayin niyo lang. Ngayong araw na ito, ang huling araw niyo ng pagiging mayabang. Emi, ang bata-bata mo, ang tigas na mukha mo. Mamaya, papanatilihin kitang walang imik sa mga palo ko. Assistant Bay, Kayo,
babalik din sa inyo ang ginagawa nyo. Di pa ba sapat to para matauhan ka? Wala na ba kayong konsensya? Sana'y kulamin kayo. Kulamin. Ang ganyang moral na pagsisisi, sa inyo lang nangyayari yan. Alam mo, malapit nang umanga sa trabaho si Manager He at ako. Sina Manager He at Etli. Ngayong araw ay pinarusahan ang masasamang loob para sa kumpanya. Tiyak na gagantimpalaan sila ni Boss Lin. Kapag na-promote na si Manager He, baka diretso na si Atli sa pagiging manager ng logistics. Narinig mo ba yon? Maghihinayang ka rin sa ginagawa mo. Buhatin niyo siya. Kung magsasalita ka pa, pati ang kasabwat mo. Bitawan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. Kung gayon, magsalita ka na. Ano ang ninakaw mo? Saan mo itinago? Ako, aminado ako. Ako ang nagnakaw. Isuko niyo na lang kami sa mga kinaukulan. Kung darating si Boss Lin, pakisabi mo sa kanya. Sa wakas, umamin ka na rin. Ang pangyayaring ito ngayon, ipagbibigay alam ko kay Boss Lin. Huwag kang mag-alala, hindi mo na yan problema. Sigs, kayong mga lalaki, dalhin nyo ang dalawang ito. Sa presinto, huwag nyong ipagpaliban. Ang piging mamayang gabi. Manager He, Etli, sandali. Di karaniwang babae ito. Di pwedeng basta-basta na lang natin silang isuko. Anong nangyari? Sa cellphone niya, nakita ko ang lahat ng detalye ng order ng Lins Factory. Lahat ng shipment papasok at palabas ay naka-record ng malinaw. Ha? Totoo ba yan? Boss Lin, dito sa dokumentong ito, may pirma mismo ni Boss Lin. May tatak pa. Manager He, ito ay confidential na impormasyon ng kumpanya. Paano niya nalaman to? Iniutos ni Boss Lin ang lahat ng maliliit at malalaking bagay sa pabrika. Sa pinakamalaking contributor, maliban na lang kung Siya nga ang contributor ng araw na ito. Ang Chief Repair Specialist na. Nakuha ang bilyon-bilyong order para sa kumpanya natin. Impossible. Impossible talaga. Ayaw lang ninyong maniwala. Tama. Ito ang order ni Boss Lin. Ang record ng paglabas at pagpasok. Ito rin ay personal niyang sinuri. ito. Manager He, mas mabuting kalagan ninyo kami. Kung hindi, alam ninyo ang kahihinatnan. Ay naku. Bakit ba ako nagkaganito kalito? Bilisan nyo, kalagan ang dalawa. At Jen, malaya na tayo. Manager He. Nalilito ka. Kung talagang kakalagan mo sila, magiging malaking kasalanan mo. Ano ibig mong sabihin? Manager He. Hindi ko masyadong kilala ang iba, pero si Hoyhen, talagang kilala ko. Hindi ka ba natatakot? Na siya ay pinag-utos ng iba para magnakaw ng mga lihim ng kumpanya. Malaking bagay ito. Kaya nga ako nagpapaalala sa iyo. Wang Li, ito ay purong pagkiling mo. Pagkiling, kung ikaw talaga ang Chief Repair Specialist, bakit sa oras na ito? Ikaw lang, palihim na lumilitaw dito. Ako, Ang malaking contributor ay abala. Sa oras na ito, paano siya magkakaroon ng oras para pumunta? Kung talagang pupunta, hindi rin siya mag-iisa. Nga, kung may ebidensya, bakit hindi mo maipakita mas maaga? Paano niya ito maipapakita? Dahil ito ang ebidensya na nagnaka siya ng lihim ng kumpanya. Kayong lahat. ngayong araw, si Boss Lin mismo. Ang sumundo sa akin sa pabrika at dinala rito. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong. Kausapin mo. Kung hindi mo sinabi iyon, baka maniwala pa ako sa iyo. Pero si Boss Lin ay may napaka-importanting meeting ngayong araw. Ayon sa sinabi mo, si Boss Lin ang personal na naghatid sa iyo rito at pagkatapos ay nagmadaling bumalik. Ako, Na, may mga taong mahilig magpakitang gilas. Na, kung hindi dahil kay Atli, nadaya na naman tayo. Sige na, Jen. Huwag nang magsalita pa. Kahit gaano pa karami ang sabihin mo, hindi sila maniniwala. Ang pagnakaw ng mga kumpanyang lihim ay isang napakabigat na bagay. Kailangan mong siguraduhin malinis itong maimbestigahan. Sage, Manager He, tungkol sa bagay na ito, ako ay talagang tutulong sa'yo para maimbestigahan ito ng malinaw. Gapusin ninyo sila. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. hindi ako nagnakaw at lalo nang hindi ko alam ang anumang lihim. Sabihin mo, sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Si Boss Lin lang ang nag-utos sa akin. Baka naman si Boss Lin ang nag-utos sa akin. AMM. Ikaw, yung hindi pa natututong tumigil hanggang hindi nakikita ang kabaong. Nangahas ka pang magpalatang kay Boss Lin? Puntahan mo, kunin mo ako ng isang basong kumukulong tubig. Ligi, parang hindi maganda ito ah. Para sa mga taong katulad niya na napakatigas ng bibig, kung hindi lalagyan ng kumukulong tubig, hindi siya magsasalita. Wang Li o Wang Li,
Ang tindi talaga ng kasamaan ng puso mo. Pag maging boss Lin, ang gantimpala mo ay pangunahin. Naisip ko lang naman ang kapakanan ng ating kumpanya. Sige, basta't mapapasabi lang sila, ako ay tiyak. Nababanggitin ko ang iyong kontribusyon kay Boss Lin. Ang iyong pagpromote at pagtaas ng sahod, isa man ay hindi mawawala. Salamat Hizong. Kayong mga hayop na mas masahol pa sa baboy at aso. Kung sasaktan pa ninyo si Genji, lahat kayo ay mamamatay. Magpatuloy ka lang sa pagiging matigas ang ulo. Ito ay bagong kumukulong tubig na napakainit. Kapag ito ay asidenteng naibuhos sa iyong bibig, baka hindi ka na makapagsalita muli. Sasabihin ko na. Tingnan mo, kung sinabi mo na lang agad, hindi ka sana nagdusa ng ganito, di ba? Zenji. Ikaw, maliit na kaibig-ibig, ikaw. Walang silbing bagay. Kahit magtanong lang, napapasakit mo pa ang sarili mo. Manager He, ako ay walang silbi. Ngunit itong matandang kaibig-ibig, hindi mo dapat siya palayain. Sikes na. Ngayong araw, ang sinumang aktibong lumahok sa pagpapasabi sa kanya, ay babanggitin ko sa harap ni Boss Lin, ang inyong mga kontribusyon. Ibig sabihin, lahat ng lumahok ay may parte. Nga, kung ganoon, lahat tayo ay may pag-asa na mapromote at tumaas ang sahod. Bugbugin ninyo siya ng malakas. Ang sinumang makakapagpasabi sa kanya ngayong araw, siya ang magiging pinakamalaki ang kontribusyon ngayong araw. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Oy, Boss Lin. Si Boss Lin na ang dumating. Boss Lin, sa wakas ay dumating ka na. Ay, Boss Lin, inaasam-asam talaga namin ang pagdating ninyo. Sa wakas, dumating na rin kayo. Nga, Boss Lin, hindi mo alam ang nangyari ngayon. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Ito. Paano nangyari ito? Bakit? Dumating ka na rin. Paumanhin, nahuli ako. Boss Lin, baka may pagkakamali rito. Pagkakamali? Ha? Dilat ang mga asong mata ninyo at tingnang mabuti. Siya. Si GNG, Huihen, ang pangunahing dahilan kung bakit nakuha ng Lin Group ang bilyon-bilyong kontrata, ang bida sa salusalo ngayong gabi. At siya rin ang taong laging nasa puso at isip ni Boss Lin kayo. Kayo'y naglakas loob pa na saktan siya ng ganito? Lahat kayong narito ay dapat mamatay. Impossible. Wala na tayong lahat. Ano na ang gagawin natin? Ito. Hindi maaari. Siya ay isang babaeng probinsyana na hindi karapat-dapat. Hindi maaring siya ang bida ngayong gabi. Boss Lin, baka nagkakamali ka. Nagkakamali pa ako sa taong nakuha ang napakalaking kontrata para sa Lin Group. Kaya pala, nagkakamali rin ako sa taong mahalaga sa akin. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw, babaeng baliw. Kung hindi dahil sa matibay mong paniniwala, hindi kami magkakamali. Paano namin malalaman na ang bida ngayong gabi ay ituturing na magnanakaw ng lihim ng kumpanya? Hindi ko rin alam. Paano ko malalaman na siya ay magiging Hindi ko inakala na ang malaking Lin Group ko ay nagtataguyod pa ng mga tulad ninyong masasamang tao na nagsasamantala. Boss Lin, kami ang nagkamali. Nagkamali talaga kami, Boss Lin. Ginoong Hu, nagkamali kami. Kami ang bulag at walang alam. Kami ang may malaking kasalanan. Isipin na lang na hindi namin alam ang katotohanan. Pakiusap, patawarin ninyo kami ngayon. Patawarin ninyo kami. hindi talaga namin alam ang inyong tunay na pagkatao. Bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Hintayin muna natin at tingnan, huwag makialam. Sige. Kahit hindi ako ang nakatulong sa Lin Group para makuha ang bilyon-bilyong kontrata, kayo ba ay maaaring basta-basta lamang akong apihin at insultuhin? Kami rin, nagkamali lang kami na akala namin magnanakaw kayo kaya. Nagpaliwanag ako pero wala sa inyo ang nakinig sa akin. Siya ang may kasalanan. Zener o hindi. Ginoong Hu, ang restorer, kasalanan ko. Kasalanan ko ang dating impresyon ko sa'yo. Masyadong malalim, hindi ko talaga inakala na pagkatapos mong iwan si John, magiging ganito ka pa rin kagaling. Kung alam ko lang,
Kahit bigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko gagawin sa'yo ito. Sinabi ko sa'yo na magsisisi ka, hindi ka talaga nakikinig. Kayong magkapatid. Hindi rin ninyo ako itinuring na tao. Hindi ganoon. Zener, bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Sa susunod, ako at si Xiaojun magiging mabuti sa'yo. Papagsilbihan ka ni Xiaojun, maghahain ng tsa at magluluto. Paglilingkuran ka niya, o hindi, buong pamilya namin ang maglilingkod sa'yo. Pwede ba? Ate, ano ba ang sinasabi mo? John, bilisan mo. Mag-apologize ka kay Xiaoshen para magbago ang isip niya. Patawarin ka ng at mo. Mag-apologize ako sa kanya? Panaginip lang yan. Ang apology mo, hindi ko kailangan. Lahat ng plano ko, hindi ko inakala na ang maingat na inihandang victory party ay magiging ganito, Baiming. Tanggalin ang lahat ng nasa logistics department kasama si Hayao. Lahat, huwag nang muling tanggapin. Opo, Boss Lin, Boss Lin. Wala na tayo. Okay lang ako. Ang pagtanggal lang sa kanila, napakadali para sa kanila. Dahil wala silang mata at hindi nila nakita, inabuso kanila ng husto. Ngayon, hayaan mo silang isa-isa, mabuti, matikman ang lasa ng pang-aabuso at paghamak. Atakin niyo silang lahat palabas. Huwag. Boss Lin, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Ito na lang, patawarin mo ako. Boss Lin, may kasalanan din ako, pero lahat ng ginawa namin ay dahil kay Manager He. Ikaw, AME, para lang makaligtas, ibinuhos mo ang dumi sa akin. Sino ang nagbigay sa'yo ng ganitong tapang? Wala akong ginawa. Ingnan ninyong lahat, ang pangunahing salarin ngayon. Ang pinakaabuso kay GNG, Huihen, sino? Si Atli, para mapilitan ang ginuho na restorer. Hinila pa ang buhok, binuhusan ng mainit na tubig. Ito, pwede kaming patunayan ng assistant ni Beiying. Wala akong ginawa, wala talaga. Dalhin niyo palabas itong si Wang Li. Osin, pakiusap, patawarin mo na ako, patawarin mo na. John, bakit nakatayo ka lang diyan? Magsusumamo ka kay Xiaoshen, bilisan mo. Zener. Nagkamali ang ate ko, pakiusap sa ngalan ko. Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Sa ngalan mo, wala kang kahit anong karapatan sa akin. Ikaw. Mabuti. Akala mo nakatikim ka lang ng konting tagumpay. Nagkamali ang ate ko. Nagkamali kaming lahat ng pamilya Wang. Pwede bang sa ngalan? Nang matagal nating pagsasama, bigyan pa ng pagkakataon ang ate ko. Pwede ba? Mag-asawa tayo, pero kailan mo ba ako binigyan ng pagkakataon? Akala mo mamamatay na ako, kailan mo ba ako binigyan ng pagkakataon? Huihen, huwag kang masyadong makapal ang mukha. Hoy! Sumasakay ka na kay Boss Lin, di ba? Ang pamilya namin, wala lang sayo. Pero sasabihin ko sayo, ikaw ngayon ay malapit na mamatay sa sakit sa bato. Sa tingin ko, kunting araw na lang ang natitira sayo. Hanggang ngayon ba, akala mo ako ang may sakit? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa nagpapa-check up sa ospital? Wala kang pakialam dito. Kasama ko na si John sa ospital para magpatingin. Wala namang malaking problema sa katawan ni John. Ikaw na ang mag-alala sa sarili mo. Sinusumpa mo pa ako, sasabihin ko sayo, ako, mas mahaba ang buhay ng pamilya namin kaysa sayo. Ikaw talaga ang malapit ng mamatay. Sige na, may mga taong talagang dapat mamatay, hayaan na natin. Ano, Boss Lin, ano ang sinasabi mo? Naku John, siguradong may report na galing sa doktor. Pakita mo na, may nagsasabing may sakit ka sa bato. Ipakita mo na sa kanila. Kung totoo bang may sakit ka sa bato. John, ano ang resulta? Ano, pakita mo. Paano nangyari ito? Papaano nangyari ito? John, pinakiusapan kitang tulungan ako. Ano ba ang ginagawa mo? Anong tulungan pa? Malapit na siyang mamatay. Ano ang sinasabi mo? Bakit ako pa? Bakit ako ang nagkaroon ng sakit sa bato? Sabi ko na nga ba, magsisisi ka rin sa huli. Pero hindi ka naman naniniwala. Nag-ipon ako ng 600,000 para sa'yo sa construction site. Akala mo naman may sakit ako, binigay mo sa iba. Nawalan ka ng chance para operahan, ikaw mismo. Sinira mo ang tanging pag-asa mo.
Xiao Yun, nasaan na ang 600,000 ko? Bigay mo sa akin, pambayad muna sa operasyon. Mapagamot muna tayo, okay ba? Ay nako, John, na-invest na lahat yon. Wala na akong pera ngayon. Yung sayo, meron ka pa yan. Tulungan mo ako, pautangin mo ako. Mapagamot muna tayo, Xiao Yun please. Anong pagpapagamot? Malapit ka nang mamatay. Wala nang pag-asa yung sakit mo. Kahit gumaling ka, ala ka pa ring silbi. Magkapautang pa ako para sa'yo. May sira ka ba? Akala mo ba lahat katulad nitong babae? Nagkatrabaho ng sobra sa construction site para sa'yo. Xiao Yun. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, ang tagal na natin. Paano mo nagawa to sa akin? Ang tagal na natin. Si Jen, ilang taon na kayong kasal. Ang bait-bait niya sa'yo, pero akala mo, may sakit siya, pinalayas mo pa. Yung pinaghirapan niyang pera, binigay mo sa kupang invest. Nagtiwala ako sa'yo, binigay ko lahat, tapos ganito? Tigilan mo. Isa kang walang kwentang lalaki. Wala kang silbi, walang ambag. Naglalaro lang ako sa'yo. Nga pala, hindi ba sinabi ni Jen? Ako. May iba na akong lalaki, hindi ka lang naniniwala. Pinagtatanggol mo pa ako. Isa kang, Hindi ko na kayang pantayan ang katangahan mo. ibalik mo pera ko. Pa saan pa? Ikaw. Nakakainis ba? Ate, tulungan mo ako. Pautangin mo ako. Pag may pera na ako. Babayaran kita, ete. Wala kang kwenta. Hirap na ako. Ipapangutang ko pa buhay ko para sa'yo. Kahit anak mo't manugang, iwan ka rin. Zenchen, kasalanan ko lahat. Dapat ako ang mamatay, walang hiya ako. Sa ngalan na matagal nating pagsasama. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Alagaan kita ng mabuti, maghahain ako ng saa at tubig para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para mabawi ito. Okay? Pakiusap, iligtas mo ako. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan, bakit pa kasi? Marami na akong pagkakataong ibinigay sa'yo. Huling pagkakataon na ito. Okay, Zen? Wala na akong utang na loob sa'yo. Ito ang landas na pinili mo, wala kang ibang dapat sisihin. Zener. Sa mundong ito, ikaw lang ang mabait sa akin. Bulag ako noon, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Okay ba? Bitawan mo ako. Mga tao, hatakin niyo siya palabas. Ang iba, dalhin sa kinaukulang ahensya. Boslin, Jenner, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kasalanan ko lahat. Ang ganda-ganda pa naman ng victory party na ito. Nasira ko. Hindi kasalanan mo. Kahit nasira ang victory party, ito naman, pinili ko ito ng personal para sa'yo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ako. Zener. Sa mga susunod na araw, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Nandito ako para sa'yo. Ako maala sa'yo.